like to ask, finally, I just would like to ask certain questions to Miss Rose Nonolin, no? While our good Senator De Lima is preparing. Kailan kayo huli nagkita ni Lee Wenxiong? November 1 po, November 1. this holiday. So hanggang ngayon di pa kayo nakikita, no? From November 1. Yes po, ilang araw pa lang naman po Okay, nakalipas. hindi mo rin alam kung kailan siya uuwi. Yes po, Mr. Chair. Therefore, maaaring tumagal pa bago siya umuwi, correct? Hindi ko po masasagot kung maaring tumagal pa Oh, o... maaaring tumagal o hindi. Yes Di ba? po. Okay. So, ibig sabihin, sa hindi niyong pagkikita ng mga ilang linggo, maaari mo ring sabihin na hindi mo masyadong kilala ang asawa mo. Mr. Chair, hindi naman... Kilala mo ba siya? Yes, Mr. Chair. Kilala mo ang lahat ng kanyang business transactions? Hindi po. Wala siyang tinatago sa'yo? Sinasabi ba siya sa'yo lahat? Hindi. Mr. Chair, kung ano po yung gusto niya Kaya sabihin. nga, yes or no lang. Kilala mo ba siya talaga? Sapagkat hindi naman kayo nakikita palagi. Oo. Alam mo ba lahat ng kanyang business transaction? Oo. Hindi Alam mo po, ba Mr. kung Chair. meron siyang girlfriend sa abroad? Hindi po, Mr. Chair. Oo. Chinese siya eh. Yes, Mr. Chair. Kilala ko po ang Chinese eh. Oo. Ang Pilipino nga, hindi nakakapagtago. Chinese pa kaya? Di ba? Oo. Okay. Governor. Oh, hindi ko ba ibig sabihin, meron kang mga ilang bagay na hindi mo alam sa iyong asawa. Correct? Tama ba ako? Tama, Mr. Chair. Ayun, okay. So, ibig sabihin, pinapatunayan lamang dito na hindi mo siya kilala 100%, hindi mo alam lahat ang kanyang business transaction. Correct? Yes, Tama. Mr. Chair. Ayan, Hindi ko alam okay. lahat ng business Now, ang transaction. pangalawang tanong, ito Okay. Sabi mo kanina, kilala mo si Michael Yang. Yes, Mr. Chair. Kasama siya sa korporasyon ninyo. Yes, Mr. Chair. Okay. Ano ang palagay mo sa testimony ni Jimmy Guban at ni Asherto tungkol sa involvement ni Michael Yang sa drugs? Mr. Chair, hindi po ako pwedeng magbigay ng comment about Michael Yang kasi hindi ko naman siya personally kilala. So, Kung ano yung hindi mga mo rin ginagawa alam. niya. Katulad ng hindi mo alam lahat ng business transaction ng iyong asawa, hindi mo rin alam ang business transaction ni Michael Yang. Tama, mali? Yes, Mr. Chair. Hindi ko po Okay, alam ang business Mr. transaction Chair, ni yun lang po ang Michael aking Yang. tanong. Yes, bago po kay Senator Laia de Lima, meron pa po yatang tanong si SDS. Go ahead, SDS. You're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Kasi narinig ko si DG Lasso, Alan Lim, also known as Jeffrey Lin and Jeff Lin, Ayong, Wenxiong Lin Wenxiong, Welly Chen. Isang tao lang po to, Ma'am Rose Nonolim. Mr. Chair, hindi po. Well, anyway, si DG Lasso na ang sasagot niyan. My number 2 question. Sagutin mo lang ako kung tama o hindi. Si Alan Lim, nandito, at saka si Michael Yang, magpinsan. Hindi, Mr. Chair. Sigurado ka? Yes, Mr. Chair. Pag napatunayan ko, anong gagawin ko sa'yo? Mr. Chair, ang asawa ko is Lin Wishong, not Alan Kaya Lim. nga, pag napatunayan ko, yung isang tao, ang daming pangalan, yun si Alan Lim at yung sinasabi mong asawa, pag napatunayan natin isa lang yun, at napatunayan ko magpinsan si Michael Yang at saka si Alan Lim, ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Sige nga. Nandito si... Salita ka na. Hindi ko alam, Mr. Chair, kung ano yung gusto niyo pong gawin.
Pero hindi mo ina-admit na magpinsan si Alan Lim at saka si Michael Yang. Magpinsan po in what degree, Mr. Chair? Basta magpinsan. Alam mo naman yung magpinsan. Pilipina ka naman, di ba? Iko-confirm ko po kung magpinsan po sila. Ilang years na kayo magkasama ni Mr. mo? Hindi ko natatawagang Alan Lim. 15 ayaw mo- years po. 15 years. Hindi mo alam kung anong relasyon ni Michael Yang at saka ni Alan Lim. Alam ko lang po, business partner po sila. Marunong bang mag-English si Michael Yang? Hindi ko po siya narinig na nag-i-English dahil hindi po naman po kami nagkakausap ng matagal. Ang asawa mo, marunong mag-English. Hindi po siya marunong mag-English, Mr. Chair. Di ba nakita mo yung picture? Nasa gitna si dating Pangulo. Tapos nasa isang side si Michael Yang. Nasa right side si Michael Yang. At saka si Alan Lim. Hindi marunong mag-Chinese si Presidente, si former President. Hindi marunong mag-English si Michael Yang. Sinong interpreter nila? Hindi ko po alam that time kung sino ang interpreter po nila nung pumunta po Yung sila asawa doon. mo magaling mag-English. Hindi po. Marunong mag-Chinese. Chinese po talaga siya. Kaya nga, marunong mag-Chinese, hindi marunong mag-English. Opo, tama po, Mr. Dalawa Chair. yan. Tandaan mo yung tinanong ko sa'yo, ha? Magpinsan ba si Michael Yang at saka si Alan Lim? That's number 1 question. Number 2, hindi ba talagang marunong mag-English ang asawa mo, puro Chinese? Yun ang tandaan mong dalawang tanong ko sa'yo. Magkikita pa tayo sa susunod na hearing, mag-research ka. Otherwise, nandito si Congressman Paduano. Opo, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Mr. Thank Chair, you, Mr. Chair. very short, Mr. Chair. Connected, Mr. Chair. Connected po sa sinabi ni SDS, tinanong. Very short. Make it short, please. Yeah, very short. Natatandaan ko po, Mr. Chair, when, I don't know kung sino po sa mga chairman, they ask Miss Lynn kung ano yung ibang palayaw ng mga kay husband mo. You mentioned about Jeffrey. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, may I ask SDS, di ba may na-mention po kayong Jeffrey? Ano po yung mga palayaw na iba? Ang pangalan na Mr. Chairman, Alan Lim, also known as Jeffrey Lim, Jeff Lim, Ayong, Wishyong Lim, at Lin Wisyon. Yeah, At yung Mr. isa, Wen Li Chen. Thank you, Mr. Yung, kanina, na-mention din niya yung ayong eh, Mr. Chair. Ayong, may ayong. Na-mention niyo po, Miss Lynn, yung ayong, di ba? Jeffrey and ayong. Yung tawag sa husband niyo. Totoo ba yun? Kaya kasi pwede natin balikan yung records. Sorry, Mr. Chair. I cannot recall kung nagsabi po akong ayong. But Pero I can... Jeffrey, Was it you, Congresswoman Jinky, when you asked? Yeah. But ayong, yeah. She mentioned something about ayong, and when she was asked about what else does your husband be, I don't know, referred to by, I don't know, sabi niya yung mga friends niya is sometimes they call him Jeffrey. So it's just, nung na-mention niyo po, parang... But anyway, Mr. Chair, just to leave, I leave it at that. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Mr. Congressman Mr. Chair. Adjong. Congressman Abante. Before Senator De Lima, I think is now quite prepared, no? But I heard, sabi ni Rose Nono Lim na tatabo kayong congressman uli. tama po, Mr. Chair. Kanina, sabi ninyo hindi niyo magagawang iwanan kayo nung asawa mo dahil kawawa naman yung mga bata. Saan niyo kukunin yung inyong pang-campaign? Mayroon naman po kaming savings, Mr. Chair. Mayroon naman po kaming naka-allocate po na funds para po doon. Kayo, Yes kasama po. yung asawa mo. Opo. Opo, bawal po sa foreigner ang mag-sponsor ng campaign ng Pilipino. Mr. Chair, mag-asawa naman po kami. Kahit po, nakalagay po sa batas na bawal ang isang foreigner na magbigay ng tulong sa mga tumatakbo. Pakitingnan po ang inyong batas para makita nyo. Okay? Salamat, Mr. Chair. All right. So, Senator De Lima, will you please now
have your own presentation. Thank Madam you. Senator, if I may, Congressman Abante, with your indulgence, since the topic of the dangerous drugs for today's committee hearing is already finished, we will excuse those that were invited for the same topic. So lahat po kayo na ang reason why you were invited is to shed light on the dangerous drugs issue. You are exempted, you are excused, and hopefully you will again attend the next scheduled hearing on the same topic. So, former Senator De Lima, you are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, Mr. Chair, and the honorable members of the committee, of the Quadcom, and also good afternoon to my fellow resource speakers. Actually, Your Honors, Mr. Chair, mahaba-haba po yung aking presentation. And I think you will understand as I go along bakit mahaba. But I'll try to speed it up. Best efforts ko po. So can we now have the first slide? So my presentation here is actually supplemental to my presentation during the last hearing, the 9th joint public hearing held last October 22. At natatandaan niyo po na nasabi ko nung hearing na yon na yung sinasabi ni Colonel Roina Garma na Davao model, na yun daw ang gusto na ipasunod o i-adapt ng dating Pangulo, nung naging Pangulo na siya, dyan sa war on drugs, walang iba ang tinutukoy noon kundi yung DDS. So ang una kong tatalakayin, ano ho ba yung DDS? Lalo na may ilan-ilan hong mga resource persons na tila baga they're feigning ignorance about the existence of DDS. What is the DDS? Yung DDS ho kasi, Davao Death Squad, ay actually coined po yun ng Davao media. Kasi dun nga ho sa mga sunod-sunod at prevalent na mga street executions noon sa Davao City in the 1990s and 2000s. So yung media po ang nagbansag na DDS or Davao Death Squad. Ang nag-organize po ng DDS ay walang iba kundi si MRRD, then Mayor Rodrigo Duterte, Roa Duterte, and Major Ernesto Macasaet in 1988. Its PNP component ay ang tawag naman Anti-Crime Task Force, and yung meron din siyang civilian component ang tawag Lambada Boys. Ang pinaka-mission po ng DDS was to eliminate mostly small-time criminals such as drug pushers, drug addicts, pickpockets, and neighborhood toughs. Yun po ang madalas nilang biktima. Pero makikita nyo po mamaya, sa ipapakita ko yung mga iba-ibang insidente nung mga operations ng DDS. Meron din ho silang mga pinapatay na kahit hindi naman mga drug personalities. Pero pwede natin masabi na karamihan ng mga tinatarget nila ay yung mga street pushers and mga petty criminals. The list of suspects was drawn up by barangay-level civilian volunteer organizations, and barangay officials and targets for elimination were solely approved by MRRD. Noong 2001 po, naging Anti-Crime Task Force siya, yung na-reorganize yung Anti-Crime Task Force, kasi po yan ang unang pangalan, into the Heinous Crime Investigation Section or Task Force, HCIS, ng Davao City Police Office. The DDS was organized into several assassination units, consisting of 1 policeman handler and 3 civilian assassins responsible for eliminating suspected criminals and targeted individuals as approved by MRRD. Nasabi ko rin po last time na in exchange, those DDS members ay meron po silang rewards, bonuses, and perks galing mismo sa MRRD sa kanyang confidential funds sa Mayor's Office. Meron ho, yung HCIS as DDS, meron po siyang policeman complement of around 20 officials led by Inspector Fulgencio Pavo, who was succeeded by Senior Inspector Junicio Abude. Karamihan po ng mga policemen na yan na supposedly members ng DDS ay in-identify po ni Edgar Matubato nung nag-appear siya sa Senado noon sa aming inquiry sa Senate Committee on Justice and Human Rights. Doon po sa hearing na yon, they all denied na membro sila ng DDS.
maski si Las Cañas noon, si Arturo Las Cañas, nung unang pag-appeal sa Senado, dinenay din niya na walang DDS. Pero later on, binawi po niya, rinikant po niya sometime in February 27 na totoo na merong DDS. Meron pong 4 na dumping grounds yung DDS. Yung pinakamalaki, yung Laud Gold Camp, Firing Range, Quarry in Barangay Maa, under SPO4 Bienvenido Laud. Another is yung known as the Gaisano property, guarded by June Casas alias Commander Toothpick, which contains around 200 bodies. The third is the Mandog Mass Grave under SPO3 Jimtan. The fourth are the waters around Samal Island. So maski doon. Si Matobato ang caretaker nung mayor of the Mayor Antalans Resort. Yung biktima ho ng DDS, according to data dun sa investigasyon namin at saka yung mga sinasabi nila Matobato and Las Cañas, numbered anywhere from 2,000 to 4,000 from 1988 to 2008. Sino naman po si Edgar Matobato? Siyempre, kilalang-kilala na po yung pangalan, but exactly sino po siya? Siya po yung among the first members of the DDS. Ang tawag nila sa kanila, nung una, ay Lambada Boys. At 18 years old in 1977, miyembro po siya ng CHDF, yung Civilian Home Defense Force, up to the time when it became the CAFGO under the Cory administration. Noong 1988, recruit siya ni MRRD as his personal, recruit siya sa DDS nung personal bodyguard ni MRRD, named Dodong Pagidupon. He was officially employed by the Anti-Crime Task Force of Davao City in 1988, and then later, kasama na rin siya sa Heinous Crime Section of the Investigation and Detection Division of the DCPO in 2001. Pinangalanan din niya po, makikita niyo sa screen kung sino pa yung mga ibang members ng Lambada Boys. Umalis po siya sa DDS noong September 2013 against the wishes of his colleagues kasi free-named up siya at tinorture siya ng mga kasamahan niya for the murder of Cebu businessman Richard King in June 2014. So umalis po siya sa Davao, lumapit siya sa CHR regional office in another region, not Davao region. Ayaw niyang pumunta doon. And eventually, napunta na rin po siya sa DOJ where he was placed under the Witness Protection Program. Pero nung nanalo na po si Duterte, si Mr. Duterte as President noong May 2016, umalis po si Matobato from the WPP of DOJ. Nag-testify po siya, kaya nung sinabi ko, in the Senate Committee on Justice and Human Rights Inquiry in September of 2016. And then eventually, he filed a criminal complaint against Duterte and the DDS members with the Office of the Ombudsman. Hindi ko na po alam exactly kung ano ang pinaka-status ng criminal complaint na yan ni Mr. Matobato. Alam ko po, pending pa ho yun. Now, allow me, on the basis of the complaint affidavit of Edgar Matobato, na meron po akong kopya, ito po yung sinabmit niya sa Office of the Ombudsman. Nandyan nga po. Next slide. So the first page and the last page are being shown. Ito pong susunod na mga slides, mabilisan lang po. Ito po yung mga specific incidents of killing occurring to Matobato upon orders of then Mayor Rodrigo Duterte. Mabilisan lang. You can take a look at that. 1992, 1993, 2002, 2003. Yan po si June Porras pala. I think he's a media guy. 2007, 2010, 2013. Hindi ko na po mga babanggitin kasi medyo para ho mas mabilis. But those are shown in the slides. Merong 2013. Yan ang mga alam na mga incidents of killings ni Edgar Matobato. Meron siyang personal or first-hand knowledge
about these killings at ang sabi niya, these are upon the orders of MRRD.